So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So ngayong araw na to, meron tayong quick walk around para sa motorcycle na to. Sulit nga ba yung ganitong motorcycle? Ano nga ba to? Ito yung FKM LTS 125. Umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos siya. I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic. Doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now. Okay, para sa presyo nito ay nagkakahalaga lang naman to ng 67,900 para dun sa mga monthly, sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung monthly nito. Check nyo na lang din sa mga dealer, papakita ko na lang din siguro dyan sa screen nyo kung saan nyo pwedeng mabili yung ganitong motorcycle. So sa tingin nyo, sulit nga ba yung ganitong motorcycle ngayong 2024, itong LTS? Maliit lang naman siya, para siyang mga Mio type or Mio Sporty, or katulad nitong kay Rusi, parang yung kay Flex 125. So sa tingin nyo, sulit nga ba yung ganitong motorcycle? So ito nga pala ay single cylinder, single overhead cam at air-cooled na rin ang isang to at 125cc. EFI nga rin pala ang isang to. Para sa kanyang maximum power na may 6.3 kilowatts at 7,500 RPM, para naman sa kanyang torque na 9.2 Newton meter at 6,000 RPM. Para dito sa kanyang front, brake naman tayo rito at naka-tubeless na rin ang kanyang tires. Dito naman sa likod ay naka-drum brake tayo, naka-tubeless na rin yung kanyang tires. Para sa kanyang fuel capacity na 4.9, so masasabi natin na matipid din ang isang to dahil nga 125cc, kaya medyo matagal na rin tayo bago tayo magpagas. Katulad na lang ng pinagas natin, no? So ito ay 87 kilometers na yung ating tinakbo at nabawasan na tayo ng 1 bar dito. Lahat nga pala ng ilaw nito ay naka-LED na, pati yung kanyang park light, signal light, headlight at tail light, park light at yung kanyang signal light. LED na rin tayo dito. Meron nga pala tayo ditong USB port para sa kanyang compartment. Ayan. Alright, magandang features to para doon sa mga long ride natin, no? Dahil nga pag kailangan natin mag-charge, pwede tayo mag-charge dito sa compartment. Safe na safe. Naka-digital instrument panel na nga rin pala tayo rito, kaya all good siya, lalo na sa gabi. Meron siyang kulay orange na backlight. Para naman sa kanyang color variant, meron tayo ritong red, blue, and black. So malay naman natin, maglabas din sila ng matte color. Okay? This loud mouth sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder. So I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear, to make a difference. If you Okay, bike check natin. Para sa kanyang height natin na 5'2", ayan ang itsura niya kapag naka side stand tayo dito. Stig. So ayun, para sa 5'2" na kagaya ko, naka boots tayo niyan. So lapat naman tayo rito, hindi tayo masyadong hirap. Okay, magaan din yung motor. Turning radius, malawak din. Front shock, sobrang ganda ng bounce. Alright, sa likod, bounce check. Okay, maganda. Dahil nga nakabaso tayo rito, no? Pakita ko sa inyo yung baso. Ayan, meron tayong baso sa kanyang shock. Adjustable yan. So, ayan, ganda. Okay, ganito yung tsura natin kapag nagra-rides. Yan. Okay. Alright. Okay, test natin yung ating front brake. Okay, ayan, 40 kilometers. Responsive yung ano, yung harap. Yung likod naman 40 kilometers. Matagal yung braking niya, oh. Layo. Pero yung front
Ayun, oh. Minto agad. Ang ganda ng braking sa harap eh. Yun yung gusto ko dito eh, yung braking sa harap. Yung sa likod kasi medyo sobrang delay. Ayan, oh. Dahil nga naka drum brake tayo dito. Siguro dahil ganun, kasi hindi ako masyadong sanay sa drum brake sa likod, diba? Kasi nga yung motor ko is naka disc brake eh, diba? Yun lang naman yung gusto kong i-share dito sa ating brakes na brake test. Okay, para sa panghuli natin, para naman sa improvement. Syempre hindi naman lahat ng motor eh perfecto, nandiyan na lahat, diba? Pero ito, meron lang naman tayong mga gustong additional features para dito sa motorcycle na to. Gusto ko magkaroon ng USB port dito sa front, para naman doon sa mga rider natin na gustong ipang delivery service to. At syempre malaking tulong yon pag kailangan natin mag-charge yung cellphone natin nandito, rekta dito sa USB port natin dito sa may side pocket. So sana dito magkaroon. Okay, isa pa sa mga gusto ko dito, so gusto ko magkaroon ng disc brake para dito sa likod na to. Yun lang naman, baka pwede naman, di ba? Kahit 125cc lang to. Gusto rin natin magkaroon ng combi brake or ABS itong motorcycle na to. So yun nga, para dun sa mga masiselan at ayaw ng air-cooled at gustong-gusto nila ng liquid-cooled. Baka naman FKM, di ba? Pagbigyan natin yung mga gusto ng liquid-cooled dito. Okay? So malay naman natin, itong si FKM is magkaroon ng ABS or combi brake itong ganitong motorcycle, di ba? Ganitong mga scooter, di ba? Para sa safety features din naman ng mga rider natin. Di ba? Ayos na ayos siya. So yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa iyo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand na motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.